Okay. Amen. Kaya ngayong February, pag-uusapan natin, the whole series is about love. Say love. Total, love tayo ni Lord. Love mo rin yung neighbor mo. Do you love your neighbor? Yung totoo. Ba't wala siyang gift? Hindi, mamaya po. Okay? Loving God by watching and praying. That's our topic for today, for the first series of February. Forgive. Say it with me. Forgive. Love. Resist temptation. Parang resist temptation, humina ah. Sabi nyo, forgive. Love. Resist temptation. Sabi nyo ulit. Forgive. Love. Yan. Grabe. Alam niyo nang binabasa ko po yung Matthew 26, yung event na sinabi nga ni Jesus na watch and pray so that you will not fall into temptation. Nung kinakausap ni mga disciple niya, natulog! 2 minutes pa lang, tulog na. Sarap na mga himbing naman ng hininga niya dyan. Nung binabasa ko po ito, binalikan ko, yung mga nangyari sa kanya, eto na po kasi yung oras na huhulihin na si Jesus dun sa mountain na yun. Nakaset up na siya. Pero yung mga kasama niyang disciples, kaya niya sinabing, can you not watch and pray with me for an hour? Sinasabi, hindi naman kailangan ni Jesus ng protection. Tandaan niyo si Jesus to ha. Kaya lang syempre, gusto niya, nakikiisa ka sa Kanya. Manalangin ka. Hindi lang puro si Jesus. Sa paano yun? Sabi ni Peter, paano siguro, pagod na sila. Mountain yun eh. Wala pa namang MRT nun. Wala pa namang elevator papuntang Ilang steps kaya papunta dun sa bundok na yun. Siyempre napagod. Pero ang gusto ni Jesus, you watch and pray with me. Kaya lang, alam din ni Jesus na tao ka. Pero hindi reason yun. Tao ka napapagod, maraming alalahanin, pag-akit mo pa nga lang hagdan, pagod ka na. Dinudge na naman ako, aga-aga, wala pang 1 minute. Di ba, may pagod tayo, may mga suliranin. Pero si Jesus, bakit niya sinabi yun? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing. Gusto mo naman eh. Gusto mo. Kaya lang, the flesh is weak. Kasama na doon yung tao ka lang. Kasama na doon yung marami ako iniisip. Kasama na doon na, ano ba gagawin ko dito? Nandun na yon yung weakness natin bilang tao. Now, loving God by watching and praying. Watching keeps our heart sensitive. Praying softens our spirit. So we are composed by spirit, soul, and combination. Thank you so much. Extra rice para sa inyo po. Spirit, soul, and body. Kompletong-kompleto pagkakagawa sa atin ni God. Ito nga lang ang nangyayari. Nung nagkaroon na ng separation sa mundo, yung good and bad, nung wala pa si Jesus dito, natuto tayong gumawa ng marami tayong mga sitwasyon na sabi niya, May mga bagay na hindi mo kaya i-overcome yung Nako, lalo na po yung mga love life. Grabe talaga ang love life, ano? Love nga, no, pero nakakasawi. Ito nga ang number one break, ito, ano lang to, siningin ito lang. Ang number one breaker sa ministry, or sa care group, or sa church, alam niyo kung ano? Survey says, love life.
Paano, pastor, may asawa na? Hindi kayo kasali doon kasi lovable na kayo. Pero hindi rin. Minsan, nagkatampuhan lang kayo. Ayoko na mag-church. Ayoko na mag-pray. Doon ka nga dapat lalo mag-pray eh. Kung may sitwasyon ka. Kung pagod ka na. Pansinin nyo, pag hindi kayo pagod, relax lang. Hintayin nyo pa magka-sitwasyon. Tapos, Lord, please, help me. It's okay. No judgment. Okay yun. Kaya lang mas maganda yung maayos yung lakad mo. Lord, hindi pa rin tulog kay Lord. Help me, Lord. Thank you, Lord, sa araw-araw na to. I'm still watching and praying. Tapos nag-aabang ka lang ng temptation. Lord, ba't wala bang temptation dumating? Kasi nga nagdadasal ka. Hindi na nagpaparamdam ang temptation sa'yo. Kasi hindi mo hinahanap. Dahil pag dadasal ka, relax na ang body, soul, and spirit. Paano kung dumating si Judith? Tamo, tumahimik kayo. Mamaya nyo na ilabas yan pag pray natin kay Lord. Paano kung dumating na si Judith? Yung pagbayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Oo nga, paano ba? Paano ba ako dumiskarte? Paano ba ako babali? Saan ako kukuha? Pray ka kay Lord. Lord, give me wisdom and knowledge kung paano ko mababayaran si Judith. Thank you. Dalawa lang yung extra rice. Ma'am Cynthia, dito ako ba? Paano natin mababayaran si Judith? Ikaw naman, magka-wisdom ka naman. Pag nabayaran mo si Judith at nagmilagro ang Panginoon, huwag kang didiskarte. Gumawa ka ng paraan. Mag-ipong ka na. You watch, you pray, para alam mo yung gagawin mo. Hindi yung last minute, kasi ito honest tayong Pilipino, mahilig tayo sa last minute. Mga ano tayo, ano ba yan? Bastard beater tayo minsan eh. Di ba? Hindi, aminin natin, Pilipino tayo eh, kasi ganun tayo kasaya. Ay, may 2 days pa naman. 1 day, kaya pa yan. Naku, 2 hours na lang. Sandali. Nung minsan nga, eto, honest nung minsan, naputulan kami ng kuryente. Tingin siya. Tao lang din. Naputulan kami ng kuryente kasi hindi daw kami nagbayad. Tapos nung nakita ko yung bill, magkano siningil sa atin? 92. Yung kuryente. 92,000. Ang sinisingil sa amin, 92,000. Sabi ko pa, nagpa-party ka ba dito, Giselle, sa bahay na? Bahay namin napakaliit lang. Pag tayo mong ganyan, kusina na. Pag liko mo, pwede ka na matulog, andun yung kama. Ganun na kalit bahay namin. Pag atras mo, nasa banyo ka na. 92,000, siningil kami. Sabi ko, G, paano to? Andiyan na yung magpuputol ng kuryente. Sabi ni G, hindi, nagbayad na ako. Ganun na ako, ganun. Panik. Hindi nagpapanik si G, promise. Ako yung nagpapanik para sa kanya. Sandali. Tapos, ito, meron akong paid na tayo kasi online kami nagbabayad online. Boom! Tapos dumating na yung magpuputol. Boss, nagbayad na kami Tsaka bakit 92,000? Aapat lang kami sa bahay. Yung pala nagka-glitch. Yung payment nila online. Buti na lang, nagbago na. Ang body, soul, and spirit. Nagbago na. Hindi na mainit ang ulo. Relax lang. Nagpanik ng konti. Siyempre, pwede ka bang hindi magpanik? Siningil ka ng 92,000, sa mo kukunin yun. Kaya minsan tayo, mga kapatid, we have to watch. Watch and pray. It works. Ang ganda ng kombinasyon. Watch and pray. Ngayon si Jesus, kaya niya sinabi to. Ito nung babalik tayo doon Nung binabasa ko yung Matthew 26, starting doon sa chapter na sinabihan niya yung mga disciples twice silang natulog.
At nung nangyari ito, dumating na yung manghuhuli kay Jesus. Eto, kaya ako po sinabi sa inyo, binasa ko yung the whole chapter, kasi tinignan ko bakit sinabi ni Jesus specific, watch and pray with me. At hindi siya nagdi-demand, will you watch and pray with me? Hindi siya nagdi-demand. Kaya pala ganun, kasi nakita na siguro ni Jesus yung mangyayari after magising sila. Nung nagising sila, dumating na yung mga manghuhuli kay Jesus. Anong ginawa ni Peter na galing sa bagong gising? Na-tempt si Peter. Ito na naman si Peter. Pambirang tao naman to si Peter. Pinutol niya yung tenga nung nanghuli kay... Maganda naman yung intention niya nung unang panahon. Huwag na kayo mapuputol ng tenga, ha? Hindi na po pwede ngayon, hinuhuli na po yan. Pinutol niya siguro yung binabasa ko, siguro ito yung sinasabi ni Jesus na do not fall into temptation. Ang temptation naman, hindi lang naman dahil may magandang babae, magandang lalaki, matetempt ka, syosyotain mo. O kaya may inuman dyan, may sigarilyo dito, may bisyo dito. Hindi lang yan ang temptation. Ang temptation, nanggagaling din sa'yo. Yung ugali mo. Natetempt kang mag-init ang ulo. Magtetempt kang magtanggol sa maling paraan. Natetempt ka na magmura. Last week nga, nag-retreat ako dun sa mga grade, sa dati kong school. Nag-retreat ako sa grades 9 to 12. 300 students, nag-retreat ako. Ginawa na akong speaker. Ang kanilang topic din ay ganito, watch and pray. Resist temptation. Tinanong ko sa kanila, bakit kayo minsan natitempt? Bakit minsan naiinis kayo? Alam niyo kung bakit? Umamin sila. May galit sila sa puso. Saan nagagaling yung galit? So, alam niyo, umamin talaga siya. Sa mami ko po, sa daddy ko po, sa tita ko, sa kasalo. Sabi ko, sakto yung word ko, hindi ko na kailangan kasi nandun yung topic eh. Nagsisimula kasi yan sa bahay. Tahimik nyo naman. Magkwentuhan kayo. Nagsisimula sa bahay. Tinanong ko sa kanila, sino dito nagmumura? Pinataas ko yung kamay. Tagalog, sabi ko. Sino nagmumura dito ng Tagalog? Dami nagtaas. Sabi ko, pag nagmumura kayo, ba't sinasama nyo yung nanay nyo sa mura nyo? Hindi na po magmura kasi naka-live tayo. I-delete mo na lang. Okay, ito pa yung sinabi. Hindi sabihin. Di ba yung PI, nagbumura na famous sa ating Pilipino, ay, nanay? Sabi ko, bakit hindi nyo gawing tatay? Subukan nyo gawing tatay. Bakit walang ganon? Laging nanay. Kung sino pa nagdala sa inyo sa mundong ito for 9 months, 8 months, 7 months, doon ka pa, yung pa yung sinasama mo sa mura. Subukan nyo naman. Sabi ko, sabay-sabay na. Subukan nyo, tatay. Tahimik silang lahat. Ayaw niyong sumabit, ha? O kahit English, Father. O ayaw niyo din. Kasi yun yung laman ng puso, eh. Yung lumalabas, galing sa puso. Di ba ang puso natin, medyo deceitful din ang puso. Kaya nga sabi sa Bible, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo, kapatid. Hindi yung mga decision mo, wala na. Ano na? Last day mo na. Di ba? Pero ang puso, yan ang nagpapatakbo sa buong katawan mo. Ang weird, pero maganda. Yan ang creation ni Lord. Kinreate ni Lord ang body natin, perfect, at may isang puso. At yung puso, pag di mo inalagaan, tut, 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 boom, imbalsa mo.
Pag ang puso hindi mo inalagaan, thank you. Pag ang puso hindi mo inalagaan, patay kang bata ka. Di ba sa YouTube, aray ko. Lahat ng sakit, kasali ang puso. Guard your heart. Pagka nagkasakit ka sa kidney, kasama ang puso. Pagka nagkasakit ka sa lungs dahil tira ka ng insenso ng impyerno, sinabi na ngang masama sa'yo. Ngayon, hirap na hirap kang huminga. Sino sinisisi mo? Lord, ba't ang hirap huminga? Sir, may tubig ka sa baga. Bakit hit mo ng insenso ng impyerno? Ay, oo pala. Wala ka na. Tapos ang puso natin, sabi mo, iisa lang ang puso ko. Lahat dyan ng Isipin mo, ang puso sa gitna eh. Ni-research ko eh. Ang puso wala pala dito kasi, nung high school ako, ilagay natin ang kamay sa ating puso. Sabi ko parang wala. Andito pala ang puso. Tingnan mo yung creation ni Lord, ginitna niya yung puso mo. Hindi niya nilagay sa tiyan. Kasi baka kakain mo na, wala ka na. Beep, beep. Kaya guard your heart. And everything flows in it. Ito. Watching keeps our heart sensitive. Praying, soften your spirit. Ito na po, pakinggan nyo ito mabuti. Unforgiveness! Ganda ng sound natin, lang echo. Thank you, Ma'am Maria. Unforgiveness! Wala pa rin sumasagot, Opens the door of, yan ang sasabi ko sa inyo, minsan natitempt ka kasi may galit ka. Gusto mong gumanti sa sarili mo. Minsan. Ang temptation, tandaan niyo po, hindi ang temptation lumalapit sa iyo. Ikaw ang lumalapit sa chicharon. Hindi ang temptation lumalapit sa iyo, ikaw ang lumalapit sa crispy pata. Ang temptation, hindi lumalapit yun. Nasa mga pintuan nga yan eh. Ang temptation, nasa dilim. Kaya nga simbahan natin, napakaliwanag kasi walang temptation dito. Lahat dito masaya. Smile nga kayo. Welcome po pala, Pastor Akari, Pastor Mau, Tihani, kamusta? Ang ating bishop po sa Isabela po, region. Pakilapakan po natin, +5. At saka yung ating national coordinator ng ating champ. Kaway ka nga mo. Di, huwag na kayo pumalakpak, kakaway lang siya. Joke lang. Kaya po, when we forgive, listen, Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, sabi ko siya, Kev, lakihan mo pa eh. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, sabi mo nga sa likod nyo, sorry na, may naramdaman ako parang basa eh. Hindi. Sabi, sorry na. Alam niyo po, ang pakondisyon ng puso ay kapatawaran. Yung nag-iisang literal na puso mo sa gitna. I'm not talking about spiritual dito Literal. Subukan nyo. Nung minsan nga naglalaro akong badminton, napikon po ako. Kasi yung kakampi ko nga na kaibigan ko, si Arnel Sales, hindi ko nababanggitin kung sino. Ang lakas din mang asar. Ewan ko kung galit siya sa mataba. Kati, galit ba siya sa mataba? Hindi naman. Hindi. Yun yung asawa niya. Hindi, joke. So si Arnel, medyo pinipikon ako kasi nga, pag nag-badminton ako, baby steps. Ganun lang.
Tapos ina-expect niya ako, habulin ko yung nasa harap, nasa likod ako. Baby steps nga ako, so it would take me 15 steps. Pagpunta dito hanggang doon. Tapos aatras ako, ay wala. Plus 2 na yun, 17 na. Napikon ako minsan. Okay kondisyon na po. Nung napikon ako naman ang nagpikon sa sarili ko eh. Kasi kinagat ko yung mga buyo, marami na rin. Ay, wala, ano talaga. Ang bagal. Sabi ko kayo kaya palit tayong katawan. Maka-judge itong mga to. Pero nanalo kami. Yata. Na ano yung heart ko? Sabi ko para ako nanghihina. Tapos, actually pag badminton, nagpe-pray din ako eh. Lord, please naman Lord, maraming galit sa mataba dito. Pakita niyo yung powers ko. Lord. Nanalo po kami, promise. So yung kondisyon ng puso mo, andun lagi. Check nyo nga yung puso nyo. Ano yung nararamdaman nyo ngayon nung bago kayo pumasok dito? May galit ba yan? May inis? May puot? Ang number one nararamdaman ng puso, alam nyo kung ano? Hindi inis eh. Alala. Ito ang number one, alala. Heart. Alala heart. Kasi mag-aalala ka, hindi ka nga nagkakasal, pero ano kaya nangyari dito? Ano kaya nangyari dito? Trust in the Lord with all your ears ba? Sorry, Mang Mario. Kasi speaker ito, feedback. Sorry. Trust in the Lord with all your ears. Trust in the Lord with all your veins. Hindi ko marinig. Trust in the Lord with all your Pero ano yung sinabi? Trust in the Lord with all your heart. Inuna yung kasi yun yung main eh. Main source ng buhay natin. Literal at spiritual. Tapos na tayo sa literal. Spiritual. Pag tayo nagpe-pray at walang puso, hindi ka makapag-pray. Kasi yun ang kombinasyon eh. Heart, prayer. Kung ano yung laman ng puso mo, yun yung dinadaing mo sa Diyos. Kung ano yung laman ng puso mo, yun yung sinusumbong mo kay Lord. Hindi naman yung huling kinain mo, sinumbong mo eh, kasi kinain mo na yun eh. Yung huling ginawa mo, hindi mo naman susumbong kay Lord yun eh. Diba? Nagsusumbong ka ba na, Lord, sorry, kinuha ko yung Mentos sa 7-Eleven. Hindi ko alam, may bayad pala. Hindi mo naman sinusumbong kay Lord yun eh. Nahihiya ka nga, di ba, na ginawa mo yun? Yung karumal-dumal na yun. Ano sinusumbong mo kay Lord? Lord, pagod na ako. Lahat sila kinukutya ako eh. Bakit yung Mentos na kinuha mo, hindi mo sinumbong? Tapos kinukutya ka. Lord, ba't ayaw ako ng mga classmates ko? Ano bang meron sa akin? Hindi ka kasi naliligo pag klase. Lord, ginagawa ko naman lahat ng kaya ko. Buti si Lord, hindi Pilipino, no? Sumagot, sure ka? So lahat ng laman ng puso natin, dinadaing natin sa Lord. Anong alaman ng puso nyo? Past, present, o future? Actually, hindi kayo nagsusumbong ng present. Nagsusumbong lang kayo ng past at saka future. Pansinin yung prayer nyo. Pansinin yung prayer natin. Kasama pa Pilipino pala ako. Ang prayer ng Pilipino, Lord, maraming salamat dun sa mga taong dadating. Future. Wala pa eh. Lord, maraming salamat kahapon at very successful ang aming Past. Asa yung present? Sama ng tingin. May nagsabi ba, Lord, sa oras na ito, hindi na ako gagawa ng kasalanan. Future.
Lord, sa oras na ito, hindi ko na ulitin yung ginawa ko hapon. Pass. Ano yung present? Ang present, ikaw tsaka si Lord. Yung pagsasalita mo, present yun. You're pouring out your heart to God. Kung ano yung nangyari sa'yo kahapon, ano yung nangyari sa'yo, mangyayari sa'yo bukas. Minsan tayo, we don't guard our hearts, inuunahan na natin yung mangyayari bukas. Iniisip na natin sa bahay, naku baka, untsami na naman. Hindi ako nakabayad, naku. Sinako, mas bida pa sinako, kaysa kay praise the Lord. Dali lang po. Ito ang present. Forgiveness is an act of love. Love is just not a feeling. It's a decision empowered by God. Saan nagagaling ang love? Sa lungs ba? Sa heart. Yung feeling mo na to. Kaya nga ang feeling very deceitful. Kaya dun sa mga jojowa dyan ha, or starting a relationship, ang I love you is very important. Kaya lagi ko sinasabi dito, sabi mo sa tabi mo, I love you. Kasi importante yung katabi mo. With the love of the Lord. It's very important. Huwag niyong jojokin ang love. Mag-joke na lang kayo sa hate, saka sa anger. Huwag niyong biruin ang love. The word love itself, God is... Tahimik na talaga. Wala ba nagkikwento? Saan yung aso? Ruff! Ay, sorry po. Yung bata yung miyak. Matthew 5:44. Napakaganda. Ito yung the best verse ever for this year. Love your enemies and pray for those who persecute you. Tapos sasabayan mo na, the flesh is weak. Watching and praying helps us respond in, kumbaga, yan ang nag-e-energize sa pag-ibig mo sa Diyos. Pag-ibig mo sa kapwa. Love the Lord your God with all your heart. Heart na naman! Bakit kaya hindi niya inuna yung soul? Love the Lord your God with all your soul. Love the Lord your God with all your time. No. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, hope. Hindi, strength. Iba yung hope. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Huli yung ikaw. Huli ka. Yung pag-ibig mo, hindi muna ikaw. Si Lord muna. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, saka ka na strength. Kasama na rin dito na ingatan mo yung katawa mo. Tapos ang sama ng tingin nyo sa akin. Chubby lang po ako. Actually, nung tinignan ko sa dictionary, hindi na daw ako mataba eh. Chubby. With the future. Judges. Okay. We forgive because we are loved first by God. Tan mo, love na naman, di ba? Talaga, alam mo sa Bible, i-research nyo next Sunday, ang makapagsabi nito, ilang beses inulit yung love sa Bible. May prize kayo sa akin. Na love din. Naabangan nila. Sige, KitKat, bigyan kang KitKat. Okay. Watching and praying helps us resist temptation. Ito na. Last time, tinapi ko na yung temptation. The temptation is not only the outside forces. First temptation is you. Is me. Paano yun? Ako nga yung magre-resist, tapos ako yung temptation. I-resist mo yung ugali mo. Ako po, promise,
honest to God, as in ito naka-video tayo Hindi na mainit ang ulo ko pag nagdadrive ako. Kasi may driver na po kami. Joke lang. Joke lang. Hindi na po umiinit ang ulo ko. Pag nagdadrive, nung minsan may naghatid sa amin papunta, yung nagpunta kami sa camp, eto na yung bus nasa passenger seat ako sa harap. So eto na yung, ay truck pala, yung semi. Ginanong kami. Siyempre yung nag-drive sa amin, siguro tao lang din, sinubukan lang din niya. Sabi ko, sandali lang, nagbago na ako. Ayun na yung... Ganyan nakalapit yung side mirror. Buti magaling yung nagdadrive. Sabi ko, thank you Lord, di na mainit ang ulo ko sa pagdadrive. Doon na lang sa driver. Walang extra rice to pag dila. Honest po, nagbago na po talaga ako. Nung nag-drive tayo kahapon, may sumingit. Pumikit na lang ako Tapos sabi, Juy, mababangga ka! Uy, sorry. At least hindi na mainit ulo ko. Kasi nagbago na ako. And tomorrow's another day. Temptation often comes with, eto na, bakit ka natitempt? Dapat i-realize natin bakit ka minsan natitempt sa sarili mo. Yung nagmumura ka, natitempt ka mainit ang ulo, natitempt ka Sinama ko na yung worry. Sabi kasi ni Lord, i-cast your burden sa Him. Pero sinama ko na yung worry, ba't ka natitempt ganyan? Temptation often comes when we are tired. Do you agree with me? Temptation means, sometimes it comes because you're hurt. Pinakamaganda yung huli. Temptation often comes when we are, Keb, lakihan mo pa, unforgiving. Hindi talaga, seryoso, minsan ang hirap magpatawad. Kasi alam mong tama ka Kaya tingin ko yung mga girls, ang hirap magpatawad. Kasi hindi kayo nagkakamali. Alam niyo bakit? May tama kayo Hindi, joke lang. Huwag kayong magalit. Joke lang. Tapos kami magaling. Ang galing-galing mo talaga. Kaya minsan kung pagod ka, sinasabi ko nga sa JCA students, sa mga teachers, pag pagod ka, pahinga ka. Hinga ka. Minsan nakakalimutan nating huminga Pag na-hurt ka, upo ka muna. Huwag ka muna magalit. Relax lang. Isipin mo muna kung bakit ka na-hurt. Tapos pag naisip mo na at valid naman, magsumbong ka sa pulis. Sumbong mo kay Lord. Ngayon, eto yung pangatlo. Paano ako magpapatawad kung tinabla ko? Paano ako magpapatawad kung hindi naman nila ako pinatawad? Paano ako magpapatawad kung inaway nila yung buong angkan ko? At mahirap yung sitwasyon ko, sila, ang sarap ng tulog, alas ako hindi magpapatawad. Sila ang sarap ng tulog, tapos ako galit na galit. Di mag-staycation ka. Matulog ka ng maayos. Magpunta ka sa hotel. Magpunta ka sa glamping. Free your mind and forgive. The number one solution is sumbong mo kay Lord. The battle is the Lord's. Siya magtatanggol sa inyo, huwag ka nang pumatol. Yung mga sitwasyon na hindi mo maintindihan at hindi mo nga naintindihan, tapos na-hurt ka, hindi ko alam kung bakit ka na-hurt kasi hindi mo nga naintindihan. Pero alam mong dihado ka, sumbong mo kay Lord. Watch and pray. Watch and pray. Personal muna to. Watch and pray. Love the Lord your God with all your heart, mind,
and strength. And, sinabi bang forgive your neighbor? Hindi! Love. Love your neighbor. May neighbor tayong makulit. May neighbor tayong naiinis. May neighbor tayong sinisiraan ka. Love your neighbor. Love mo ba si God? Yung personal relationship mo, kamusta kay God? Kayo lang makapagsabi na. Pinakamaganda. James 4:7, ulitin ko. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ikaw ang lumayo. Huwag mo nang subukang kaalabanan ni si devil. Si devil na yun eh. Forever ng devil yun. Hindi naman siya abot sa langit eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Kasi iba, naku, baka hanggang heaven. Habulin ako nito. Hindi na. Tapos na yun. Dito lang sa mundo, para lumakas ka din eh. Pero hindi si God ang nagbibigay ng sakit sa atin, ha? Kinakorek ko po yan, ha? Hindi si God. Our God is our healer. He is loving. He is patient with us. At hindi ka nabibigyan ng sakit. Minsan yung sakit, hindi ko rin ma-explain. Parang kay Mami. Si Mami, hindi ko nga ma-explain kung bakit eh. Bishop na yun, di ba? Tapos, pero I know meron siyang journey ngayon na pagtatagumpayan. Kaya mga sakit na nangyayari sa atin, pagtatagumpayan natin yan. Pero huwag niyo sisihin si God. God, ano ba? Bishop na to, nagkasakit pa. What's wrong? Buti talaga hindi Pilipino si God. Baka sabihin siya ni God, what's wrong with you? What's wrong with you? Diba? What's wrong? Buti na lang. Si God ay si God. Lapit na tayo. 3 important things. Ito na po. Nasa watching na tayo. Kasi praying naman is automatic sa atin eh. Actually, prayer is automatic sa human being. Di ba? Pag nadapa, ay, Diyos por santo. Lahat na ng santo, tinawag mo, nadapa ka lang. Pwede ng prayer na siguro. Pag nasaktan ka, ay, Jesus. Pero prayer comes naturally sa ating tao. Lahat ng bansa, di lang Pilipino. Kasi pag sinabi na sa inyo, pag-pray tayo, kahit hindi ka Christian, di ba? Tandaan nyo, ang number 1 prayer works, prayer for the food. Baka hindi na kayo nagpapag-pray sa food, ha? Basic lang yun. Bago kayo kumain, hindi ko sigurado sino humawak nito. Yung pancit na gusto mo, gano'n. Lord, ang favorite prayer ko nga eh, Lord, sanctify this food as we partake of it. Seryoso ako nun. Hindi ko na sinabi kasi Lord, baka kinamay ito ng chef. Lord, and you, thank God, nakakain ka. Kaya ang thankful ko kay Lord eh. Mamaya, papasa. Magigets niyan. Three important things to watch for. Number 1, this is our inner watchfulness. Number 1, watching our hearts. Paano ko gagawin yun? Tignan mo, alam mo paano gagawin? Tignan mo yung ugali mo. Kung umuusok ka lagi, check mo yung heart mo, baka nag-overheat na. Pag hindi ka namamansin, baka sobrang lamig na yung puso mo. Pag hindi ka sinatdown mo yung sarili mo. Tignan mo yung heart mo kung paano ka pa una makipag-usap sa neighbor mo. You can check your heart kung anong kondisyon yan. Kami nga ni G, very successful yung aming nagkaroon kasi dito ng 2 events sa JCA. JCA Banquet, grade 12, at saka Purity Ball. Project po ni G, yung Tita G, tawag dito. So very successful.
Ang gaganda ng mga damit, ang gaganda, ang saya-saya nila. So yung mga puso nila talaga, enjoy that night. So check niyo yung puso niyo, kung paano kayo makipag-deal sa neighbors niyo. Alam mo naman yun eh. Ay naku, meron nga kasi kaming, pag meron kayo sitwasyon sa buhay, ayusin niyo na agad. Huwag mo nang patagalin. Ngayon kung ayaw nung mag-aayos, at least ikaw, nakipag-ayos ka. Okay ka na. Pero it doesn't stop there. Follow up mo pa rin kung ano, hanggang sabihin niya na, okay na ako. Okay, bye. Then, huwag naman masungit. Okay na ako, okay na tayo. Mas maganda yung puso mo, yung sitwasyon mo, yung puso mo, okay na okay. Hindi ko sinasabing, isang araw tatatapos yan. Sometimes, isang buwan, isang taon. Pero importante, okay yung heart mo. Watch. Guarding our thoughts, attitude, and motives. Proverbs 4:23, above all else, for everything you do flows from it, literally and spiritually. Saan nanggagaling ang blood flow? Sa kuko ba? Sana sa kuko na lang, para sa heart, di ba yung the whole nervous system, hanggang brain, hanggang Isipin nyo, pag nagkasakit ka sa lungs, pwede tanggalin yung lungs, buhay ka pa. Kung nagkasakit ka sa kalyo, tatanggalin yung kalyo, buhay ka pa. Pagka nagkasakit ka sa kidney, tinanggal ang kidney, buhay ka pa. Alam niyo kung bakit? Andiyan pa yung puso mo eh. Kung nag-heart attack ka, forgiveness, pride, and bitterness starts in the... Thank you dun sa isa. Watching our heart helps us forgive quickly, and love sincerely. If our hearts is watched, pag binabantayan niyo yung puso niyo, feelings niyo, reaction niyo, sin loses its hiding place. Sin is still there, pero makikita mo na yung ginagawa mong hindi maganda. Nabantayan mo yung puso mo eh. Alam mong hindi na maganda to, hindi mo napupuntahan yan. Kasi nagtatago eh. Ang kasalanan, ang kasalanan lagi nagtatago. Hindi naman magpapakita hi, kasalanan ako guys. Lalabas siya ng magandang damit, magandang itsura, tapos sabihin, open-minded ka ba? Daming judger dito pala, grabe. Diba? Lalabas siya ng posturang-postura, tapos, hi, come with me. Tapos uutangan ka lang. Hindi na ako pupunta sa utang. Hindi na. Next topic yun eh. Okay? So sin loses its hiding place. Kaya you have to watch your heart. Number 2, watching against temptation. Ito naman, spiritual alertness. Alam mo, subukan mong tumayo sa Cubao, yung sa busy place. Tayo ka lang doon. Sinubukan ko ito eh. Tayo ka lang doon. Pakiramdam mo yung mga tao naglalakad. May sisita sa'yo. Yung guard sa SM, sir, jaywalking po yan. Pwede na po. Daddy jokes. Okay. Hindi, tumayo po kayo sa isang lugar na maraming tao. Subukan nila tumayo doon. Tapos pakiramdaman nyo yung mga nangyayari. Meron kang maisip na temptation na puntahan. Meron mga ganito, ganyan, naglalaro sa isip mo. Kasi bawat lakad natin may spiritual attack sa buhay mo. Lalong-lalo na kung love mo si Jesus. Doon lang naman gumaganti ang kalaban eh. Yung kailan okay ka na, wow, at talagang wow, thank you Jesus. Biglang bakit ganito nangyari sa akin? Doon mo na matatansya. Trust in the Lord.
Hindi ko sinasabing mawawala ang problema. Hindi mawawala yan, kaya nga problema eh. Pro yan eh, pro. Professional. Problema. Hindi mawawala. Forever na nandyan yan. Kaya kahit sinong magaling na sasabihin, tatanggalin ko lahat ng problema sa mundo. Patay na siguro yon. Kasi nawala na yung problema. Pero hanggat nandito tayo sa mundo, ang spiritual battle, laging nandyan. It can be your finances. It can be your health. It can be your growth with Jesus. Ang number one tinitira ng demonyo, alam mo kung ano? Pamilya, relationship, at love. May kanya-kanya tayong sitwasyon. I don't know your situation. Sa amin ngayon, may challenge kami ngayon sa family. Si Bishop. Pero alam namin yung challenge na to, ma-overcome namin to. Because God is love. Hindi niya tayo papabayaan. May moments lang, moments. Let the moments, be with you. Pero God is love. Always remember. Kaya every morning, when I wake up, dalawa na ang prayer ko eh. Sabi ko, Lord, good morning. Let your will be done in my life. Let your will be done in my mom's life. Kasi alam na ni Lord ang mangyayari na magiging successful. Alam na ni Lord. Relax lang. Sabi mo sa atin mo, relax lang. Pero papadoktor kayo, ha? Huwag mawawala ang tiwala sa doktor. Si Lord, ginagamit niya ang mga doktor, wisdom and knowledge kung paano tayo ayusin. Amen. Being spiritual awakened and aware of enemy's scheme. So medyo kayo dyan, ha? Medyo aware kayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, temptation, maganda muna magpapakita sa inyo yan. Pagka nalulung ka na, dihado ka na. Pag dihado ka na, ubos ka na. Kayo na makakaalam kung anong temptation yan. Pero lahat ng temptation, pare-pareho ang resulta, talo ka. Talo ka. Kaya nga si Lord, lagi tayong tagumpay. Kaya huwag na kayo matatakot sa lamok. Di ba lamok? Nagmumukmuk ka sa sulok eh. Kasama mo yung mga lamok. Laging tagumpay. Amen. 1 Peter 5:8. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Temptation often comes quietly. Prayer strengthens us to resist before we fall. Kung na-fall ka man lang sa temptation, may pag-asa pa rin, kapatid. Kung yung deal mo sa business naalanganin, don't worry. Kung yung family situation mo merong gulo, hingi ka ng guidance kay Lord, ayusin mo. Actually, ang mag-aayos si Lord. Humingi ka lang ng awa kay Lord. Lord, save me. Save my family. In His own sweet time, kita niyo yung resulta. Maso-surprise na lang kayo. Amen. And the third one, watching for God's work and return. This is a hopeful watchfulness. Excited na ba kayong dumating si Lord? Parang iba, huwag muna po kaya kasi kakabukas lang ng burger machine ko eh. Kakabukas lang ng unbox namin. Kakapasok ko lang naging manager pa naman ako sa Ansons. Huwag muna siguro. Ang rapture, ang pagdating ni Lord, huwag kayong mag-alala. Kasi mangyayari to eh. Don't worry about it. Kung tama ang puso mo, huwag ka mag-alala. Do your job. Do the blessings of God. Yung work mo, blessing ni Lord yan sa'yo. Yung school mo, blessing ni Lord sa'yo.
Nag-masteral ka na, nag-doctorate ka pa, blessing ni Lord sa'yo yan. Yang business nyo, blessing ni Lord yan, pagpatuloy niyo yan sa tama. Pero yung mga nag-business dito na mga hinahanap sa Tagaytay, wag nyo na ituloy yun. Hindi ko na sasabing sabong. Yung mga trabahong hindi nakakatuwa at hindi nakaka-glorify kay Lord, tigil mo na yan. Yung tindahan mo, blessing ni Lord, kaya lang wag mo lagyan ng insenso ng impyerno, saka inumin ni Satanas. Punuin mo na lang ng candy saka chocolate. Saka ng dilata. Kasi pag may business ka, glory yan kay Lord eh. Nagbibigay glory kay Lord. Kaya yung mga transaction nyo, kung meron nagsabing, gusto mo, padaliin na lang natin ito. Huwag kang Ito pala, alam mo sa dream campsite natin, suwabe ang transaction dun. Sabihin ko sana yung government. Hindi, talaga, huwag kayong pumayag. Nabibigay kayo sa mundo kasi para madalian. Temptation din yun. Dapat lahat suwabe sa glory ni Lord. Ngayon, kung may no. Kasi in the future, sasabit ka, babaha ka. Kasi kailangan ko bumili ng payong eh. Nawala yung marbles ko. Diba? Pag may business ka, may work ka, give it glory to God. So it means malinis. Huwag kayong pumayag na ma-compromise yung trabaho nyo, yung relationship nyo, yung workplace nyo, lahat para kay Lord. Malinis. Sabi nyo, malinis. Resist temptation. Heart, mind, soul. Gusto naman ni Lord yung nagtatrabaho ka eh. Ayaw ni Lord na tamad. Anong oras mo mahuhulog tong mansanas na to? Kahapon pa ako nakahiga. Tapos na yung kay Adam and Eve, napagalitan na sila, wag na kayo. Living ready for what God is doing now and for Christ's return. Kaya don't worry, Jesus will return soon. I don't know when, and I don't know what the time is, pero it will happen. Whether you like it or not, it will happen. Kaya nga paalala sa atin, love the Lord your God with all your... Naku Lord, 5 lang yata. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Therefore, in Matthew 24:42, therefore, keep watch, because you do not know what day your Lord will come. Grabing paalala yan, no? Therefore, keep watch, because you do not know on what the day the Lord will come. At huwag kayong mag-alala sa impyerno. Mainit pa rin dun. Hindi nag-iibang temperature dun. Bukang painit nga lang painit eh. Ba't kayo mag-aalala sa impyerno? Tama naman yung ginagawa mo. Mahal mo naman si Lord. Ang nag-aalala lang mapunta sa impyerno ay yung... I choose God. Sa mga first-timer natin, huwag kayong mawirdohan ha. Mahal kayo ni Jesus. Hindi to religion, relationship. Importante may relasyon ka kay Jesus. He is the truth. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ.
Keep us faithful, loving, and obedient. Helps us forgive and love. Napansin nyo? Forgive muna so you can love. You cannot love without forgiveness. Di mo pa siya, ikaw, love ko, ikaw, kalit kita. Hindi pwede yun lahat, love. Isa lang ang kaaway natin. Ang Satanas sa Diablo, yan lang ang kaaway natin. Huwag na tayo mag-away-away. May tampuhan, konti, pero mag-ayos. Therefore, keep watch, because you do not know what the day your Lord will come. The second coming of Jesus Christ, I don't know when, but you have to be ready. Always. Buti na lang, hindi sinabi ni God kung anong oras at anong araw siyang dadating. Para you can watch and pray. Watch and pray. Watch and pray. I thank you, Jesus. Those who watch live differently. Pansinin nyo. Pag naging attitude nyo na yung watching and praying, watching, it means yung pagbabago sa buhay mo muna, you're watching it. Kung nagbabago ka na naman o bumabalik na naman sa dati, then you watch sa paligid mo kung ano nangyari, current events, whatever. Pero you do not react. Do you not retaliate. You pray. Huwag kang pumatol sa mga nangyayari sa mundong ito. Magsumbong ka kay Lord, that's praying. Magsabi ka kay Lord, Lord, please, I am concerned with my barangay, Lord. Ang daming wedding dito, Lord, please, kayo na po. Lord, ang daming drug addicts dito, Lord, kayo pong bahala. Huwag naman ikaw lumaban doon, susugod ka doon. O, nag-watch na ako, umalis kayo lahat, mga... Patay ka noon. 10 minutes, wala ka na. Sabi mo, Lord! Ito pala, meron akong... Dati, meron ditong bar. Parang bar. Tatandaan natin yung bar. Pinagpipray namin yan eh. Lord! Sana umalis na yung mga ano dyan, mga sexy, mga... Andyan pa rin sila. Pero, tahimik na. Kaya wala kang right mag-away eh. Isumbong mo lahat kay Lord. Si Lord nang bahala. Siya na magdi-deal. Tapos Lord, andyan pa rin eh. Alam na ni Lord yung reason ba't nandyan yan. Huwag ka na makulit, pag-pray mo na eh. Alam ni Lord lahat. Relax. At laging sumasagot si Lord sa panalangin natin. In His own sweet time. Relax lang. Kaya yung mga prayers nyo, kung feeling nyo hindi nasagot, Lord, bakit wala pa yung Bentley ko? Sabi ni Lord, ano ba gusto mo, Bentley o payong? Nalilito na ako. Hindi sabi ni Lord yan. Joke lang. Pag nag-pray ka na, alam na ni Lord yun. Hindi mo pa nga binubuka yung bibig mo eh. Alam na ni Lord yung puso mo. Heart, mind, soul. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Those who watch live differently. Say that. Those who watch live differently. Because you're always aware what's happening. And you don't make chismis and make pakialam. What you do, when you know the situation around you, you pray. And let God move. Let those walls fall down by God. It will crumble down. Just obey, watch, and pray. Di ba yung battle cry natin ngayon? We watch and pray for our strength each day. My faith stands firm. My heart is fixed. I rise in peace with
God's power. Magdududa ka pa ba? Andiyan na yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang kailangan na lang, puso mo. Yung nag-iisang puso mo, konektado kay God. Jesus has shown us here on earth what love is. When He died on the cross, always remember that blood, that skin that was shed, is for you and me. And it cost freedom. Bayad ng kalayaan mo, kapatid. Huwag mo na lang balikan kung ano yung binayaran ng Panginoon para sa iyo. Huwag mo nang balikan yung dating ikaw. Alam mo na yung katotohanan eh. You have to love watching and praying. Para you be seen always. Lagi ka lang sa liwanag. Pakita mo sa tao na, eto na yung bagong Joshua. Eto na yung bagong ako, hindi na mainit ang ulo ko sa pag-drive. Lahat ng mga driver na medyo nakabangga ako ng sorry na po. Pakita mo sa mga tao, nasa liwanag ka, nagbago ka na. Watching and praying. Watching and praying. Watch your heart. Pray continuously. Forgive quickly. Love deeply. Resist temptation firmly. Kaya sa araw na po ito, ngayong araw na to, hindi aksidente ang theme natin for the year is still watching and praying. When the King comes back, when the King returns, you're ready. When Jesus Christ and all the angels, you be ready. Amen. Amen. So always put God first in your life. Love your family and be kind to yourself. Everybody raise up your hands. Say, Lord, thank you for this day. Thank you for the blessings, Lord. I love you so much. Everybody put your hands up. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Tasha, say, thank you, Jesus. For giving